It was the first ban of the second phase in both the previous games, but King Gaming are 8 out of 8 on the dark seer. And nagbabalik po kami mga sir. Game number 3 nitong King Gaming versus Mineski. 2-0 na po. Nayari Last po one yung na Mineski doon. And last one para side ng King Gaming. Nakakuha na naman nila dito yung nagsasasi ni Kaka. Dapat respect ban na to no, kay Kaka. Si Kaka yung isa sa mga nagpahirap sa team fights para sa Mineski. Pero minasibinan nila yung Razor, pati Medusa, no? So, isipin mo nag-ano sila rito, Enigma. May nagsasasi na Carapace, merong stun sa malayuan. So, tapos, yung Enigma rito, hindi ganun kaganda yung magiging, siguro, pakiramdam niya pag mag-black hole na siya. Pero syempre, KP pa rin yan pumeso. Siguro kailangan niya muna ng BKB and meron ding vacuum na pwedeng pang-cancel din dun sa kanyang black hole. All in na. Ito nga Mineski, nag-morphling na rin din sila rito. Oo, 2 course agad yung pinik ng Mineski. So, ito na. Tignan man natin. Itong King Gaming, meron naman sila dito ng Dark Seer kay Old 11. Another hero na maganda. With this Nyx Assassin. Sa tingin ko, ibaba nila rito. Ano kaya ibaba nila rito? Tingnan natin. Warlock. Yung combo. Black hole plus yung yung yan natin Mineski ata magaba nun. Pang-counter dito sa may Enigma. PA, pinan nila rito. So, magtatanggal sila ng mga carry heroes para kay Ajit. At masakit din naman dahil syempre, kung full Agi itong morphling mo, tapos mag-critical yung yung Phantom Assassin, mayayari rin. Wasak. So, ito namang King Gaming. Pwede silang mag-ban ng mid laner or support na masakit. So, ano bang pwedeng support? Ni Ninja Boogie. Wala nang Oracle, wala nang Disruptor. Lion, yun yung mga hero niya Pero masaya pa naman yung Mineski rito, nakangiti pa naman yung nag-pick sa kanila Siguro sinasabi nung nag-pick sa kanila, pinapanalo ko yung pick natin, pero yung execution nyo yung may problema And ito si Kaka, kanina pa naboboard na si Kaka Laraw thrill, puro lang siya Nyx Assassin. Nyx Assassin. Nag-asawa na. Grabe siya mag-Nyx Assassin dito sa series kahit natin. Kahit nga sabi dun sa yung English panel na grabe daw yung laro ni Kaka, pati na rin si Old 11. Oo, silang dalawa talaga. Game 2. Hindi na ganun aganda yung kay kay Old 11 saktuhan na lang yun Pero maganda pa rin yung game 1 siguro. Performance niya, And the third pick ng King Gaming will be carry or kaya mid lane, pati isa pang support. Yun ang kailangan nila rito. Warlock. Silencer. Grabe naman yun. Counter na counter yung Enigma. Big counter talaga yan sa Enigma Black Hole kahit naka-BKB. Tumatagos yung silence ng Global Silence nitong si Silencer. So gagawin ng Silencer dyan. Kung may BKB na etong si KP, hintayin niya lang mag-Black Hole saka siya magsa-silence. And para din sa Morphling, na counter din ng Silencer yung Morphling. Kasi pag na-silence, hindi na siya makakapag-morph. Yun na nga, mga sir, nakalimutan ata nila to. Kasi wala na sa meta yung Silencer. Hindi na masyado napipick. Pero syempre, kung may mga ganyang Enigma na nilalabas, sabi nga, yung King Gaming dito pinakamaraming hero pool sa ating tournament. And yun nga, kalahati yung talagang praktisado nila, gamay nila, comfort hero sila, yung the rest parang pang-counter doon sa lineup ng kalaban. Kagaya nitong Silencer. Pero ang maganda naman dito sa Silencer kasi position 5 siya. So, basta nakakapag-ward siya, nakakabitaw siya ng mga magagandang global, okay na. Hindi kagaya kung core yung pang-counter nila. Diba? Sulit na sulit nga yan. Bane nga yung kinuha ng Mineski. Bane Elemental naman, pang-hold dito sa may Silencer, maganda rin yan. Diba? Pwedeng ipatulog Patulog na lang. And then, sige, black hole ka na dyan. Ako na dito sa may Silencer, black hole mo yung 4. Kaso, andyan din yung tatlo agad yung tatlong heroes sa pinik ng King Gaming. Pwedeng mag-cancel sa black hole nitong Enigma. Oy, Leshrac sa tingin ko, saka
Leshrac. Ayan, Ember Spirit yung pinili dito nung King Gaming. Leshrac sa tingin ko pipili dito ng Mineski. Tingnan natin kung Leshrac ba to. Oh, hindi. Bala, Mirana ba? Juggernaut ata, Juggernaut. Hindi ba? Hindi ba yung pipik dito ng Mineski. So, Ember Spirit ni Old Chicken. Oo, again. Oo. Gaya ng game 2. Kaya di mag-cancel ng Black Hole basta wala pang BKB. Searing chains, no? Grabe. Oo. First pick kasi na Enigma. Monkey King. Para sa Mineski. Black Hole, Wukong's Command. And so, maganda against Ember Spirit. Oh, and this time, Monkey King naman to ni Moon. Pwedeng higit na talaga. Moon na nga siguro yan. Dahil mayroon sila dito Morphling para kay Ajit. And tingnan natin yung last ban ng King Gaming dito. Kailangan ng Mineski yung 4 ata netong si Feby, or pwede rin kasing nila i-4 tong Enigma. And pero then pwede nga, ni kasi kung masyadong nag-focus yung King Gaming sa pag-counter sa Enigma, pwede nilang gawing... Alay na lang yan sa support. And magkakaroon pa rin naman ng item. Same pa rin naman yung magiging dyan. Magiging galawan. Nakaban na yung Doom. Okay sana yung Doom para dun sa Darkseer Ion Shell. Oo. To, ginagawa ba to? Ayun, yun. Nagsasalita naman pala si Coach. Kala ko nakikiramdam lang eh. O yan. Omni Knight yung binan ulit dito na King Gaming. Pangalawang game na nila na to. Na last ban nila yung Omni Knight lagi. Naganda nga naman yan. Baka nga i-offlane kasi, baka kasi talaga i-4 tong Enigma eh. Oo. Mas maganda ata talaga i-4 nila to. Tingin ko i-4 na lang nila kasi sobrang risky kung offlane ni KP. And si KP alam naman natin na pag naging maganda yung early niya, nagagawa niya rin yung mga kailangan niyang gawin sa game. Nakagawa din siya ng mga plays. Pero kung i-offlane nila itong Enigma, ano yung 4? Kung i-4 nila itong Enigma, ano yung mga offlane pa nitong si KP? Brewmaster. Open pwede pa yung Brewmaster. Kaso may silencer, parang ganun din yung magiging problema dito eh, no? Pag na-silence, baka ma-burst pag na-burst down. Ang mga Slardar siguro, ganyan. Slardar or Pitlord, Underlord. Bounty Hunter. Bounty Hunter. Nakangiti sila. Nilabas na. Nangiti yung Mineski. Si Feby ba gagamit ng bounty na yan? Or off-lane na KP Bounty Hunter. Rundown lang sa mga hero. Biglang na gano'n, no? Spirit Breaker. Nabaliw na, Pwede kasi Darkseer. Darkseer, Spirit Breaker. Tapos i-charge mo lang na i-charge si si Bounty Hunter. Boss talaga yung Bounty Hunter na yan. Tingnan natin, eto na, yung last pick ng King Gaming, nag-uusap na si Kuya Nick, saka yung kanilang coach. Sabi siya, yung Bounty Hunter yan eh. Ano ba pagkain natin mamaya? Nag-uusap pala tungkol sa pagkain, hindi sa draft. Masakit na hero ulo na ko lang rito. Ata ni, hero ni Dash, yung ulam. Medyo sumasakit na ulo ko dito sa draft, Pahinga akong pork chop. Yung Chong Kawali, ayan, nasa chat natin si Chong Kawali. Ayan lang, nandito na ako. Hinahanap ka hinahanap ka. Ni Kuya Nick. Kuya Nick Gaming. Yan, Templar Assassin, yung pinili rito. So, mid, Templar, carry, Ember, then off-lane, Darkseer. Abi ni Kuya Nick, tagal na ako nagtadota. Wala pa rin ako leg. Sabi ni Sam Gyupsal yan. Naku, hindi ako na gano'n yan Ayun, si Chef John. Yan. Pakinggan mo na natin ang sabi ni Rams. Or switch up that order perhaps a little bit, and then you can really start to take these team fights, get team control again. Tama. What's the crucial role here?
Well, there's definitely going to be a lot of importance in this laning phase and how the setup is, mostly because you can't afford to be losing your Monkey King lane. Your Morphling's not going to come online fast enough for you to be able to do that. Bounty Hunter's a slower rolling hero if he doesn't succeed in the laning phase as well. And then we've already have that Enigma. So Mineski have to get the whatever lane matchups are most superior for them. I'm not sure if the regular setup is going to be fine, if Ehon's going to be running anything aggro to try and shut down the Morphling. But Mineski definitely needs to have a successful first 5 minutes of the game. Early game talaga ng Mineski. Ladies and gentlemen, hold on to your seats. Game 3 just around the corner, and it's a must-win match. Must win. Mineski. Thank you! So, eto na tayo. Ayan na, vote. Vote now daw. Who's the next MVP? Yan ang tanong dito. Pero si Teams, hindi na pwede mag-vote sa kanya, pero nasa ranking pa rin siya. Nasa ranking pa rin siya. Pag Pwede hindi pa siya manalo. Okay, so huwag na kayong mag-vote. Huwag na kayong mag-vote. Baka bumoto pa kayo. Try nyo i-vote si Pebby. Baka isa lang yung puntos na lamang. Sayang naman yan. And ito na nga yung game number 3 natin ng Keen Gaming and Mineski. Shoutout nga pala sa Nimo sa pagbibigay sa atin. Sa pagbibigay sa atin netong official coverage ng ESL. And shoutout also sa ESL na syempre letting us to cover this ESL 1 Mumbai. Abangan nyo yung mga iba pang ESL, yung Birmingham, yung Hamburg daw. Meron din tayo dyan, official din tayo dyan. So, abangan nyo ang ating mga kaganapan. Pero Ninja Boogie, naispatan kagad dito, nagtatago sa punuan lang yung dalawang hero. Kaka! Naku, may aggression kagad dito. Ito nga, sign ng Keen Gaming pero hindi nila i-go yan. Alam nila masyado maaga pa. And agawan lang sila ng bounty ron dito. Feby, naka-invisible din siya rito mga sir. Hindi niya muna kinuha yung gold. Anda rin itong si Kaka. May May mga sentry sentry wards. agad. Ayun na. Ninormal na. Ninormal ulit. Tsapa. Sulit na yan. Pero, tatlo. Sa side ng Keen Gaming. Oo, malakas talaga humuha ng bounty runes tong Keen Gaming. Hindi nag-contest sa bottom lane si KP. Mas gusto niyang may block talaga yung creep wave doon. So, shoutout po ulit sa inyo mga sir sa nanonood dito sa Nimo, pati sa mga nanonood naman sa YouTube dyan. And not the words kaagad ni Bounty Hunter. Ay, naka-deward din. Yung silencer. Isa, tigi 1-1 na yan. Kaso dito sa bottom lane mo, ang iiwan nila mag-isa si KP. Ayan, on the top lane naman, Kaka plus itong Old 11. Yung combination nila, Iron Shell lang dito kay Kaka. Sapat na, pero Ninja Boogie, naku, nag-go nila dito ito si 11, pero kumain ng puno at nag-ikot-ikot. While Kaka naman, siya naman yung pagtitripan dito ni Feby. Sulit, isa pa Norman. May sentry wards. Naglabag ng sentry. Pero Feby, hindi na siya i-go-go dyan, kundi si 11 na lang. Nagka-normalan na naman. Yung dalawang position 4, nagsasapakan lang. Tri-lane na naman. Ano yung tumutunog? Tri-lane na naman yung ano doon? Mineski sa taas. And then, itong sa gitna, lugi Monkey King dito. Oo, mahirapan siya. Side blades lang siya niyan eh. Oo. So, siguro kailang. Gusto pa mag-deny. Tusok-tusok lang. Ang unggoy pag tinusok, gumaganti dapat yan eh. Pero di siya nakakaganti dito. Ayan, gumanti ka na. Ayaw na. May refraction ni, wala rin kasi siyang pangtanggal dun sa refraction ni Dash. Yun lang. Siguro etong si Feby, yung makakatulong kay Moon sa mid lane. Meron naman siyang Orb of Venom. Tamang haras lang. Kaso ang mangyayari dyan pag ganyan, maghahati lang sila sa experience. Wala rin silang kill potential pa dito. Oo, yun nga eh. Yun pa mahirap. Pero sa yan na naman si Kaka, ganyan talaga laging ginagawa. Ang ganda ng ginawa dito ni Ninja Boogie, pinol naman niya. Pinol na lang, Diba? Sakto-sakto. Pagdating ng creeps niya, okay, dito kayo, pull lang. Kumukuha ka dyan ng... alam nyo na. Let's go. Sige. Lagay pa. Yun pa. May isa pa. Kanino yan? Ninja Boogie. Kala ko may bisita eh. Uy, si Ajit, halad. Muntikan na. Nandito na si Pebby. Old 11. Sino unang mamatay?
Nakakatantsahan lang po sila. Bumabalik pa si Old 11 dito. Baby, siyang mana. ninormal niya rito. Ito si Old 11. Waveform by Ajit. Out lang sila dyan. Old 11, buhay pa rin. Yun lang. Wala, nabubosit yung... Kumbaga, busy yung support dito sa top lane para sa side ng Mineski, no? Oo, at saka etong si Ajit din, napipilitan din siyang maki-right click. Kaya medyo nababoset din yung farm niya kahit papaano. Kailangan dito mag-level to ni Feby para magkaroon siya ng gold na nakaw. Nanakawan niya to si Old 11. Pero ito na naman yung Iron Shell dito kay Kaka. Ninja Ninja Boogie din Boogie, naman ang delikado. stun. Hala ka, boy! Kinagawa mo, boy! Ay, patay yata dito si Ninja Boogie pero nakapag-brains up pa naman siya dyan and buhay pa rin. Etong si Ninja Boogie, nakakabasitan lang sa top Kaya lane. nga eh. And sa bottom lane, tahimik. Tahimik yung buhay ni Old Chicken. Maganda, pares farm. Niya dun. Oo. Itong Templar, pati nung Ember Spirit. Sa kabila naman, ganun din naman. Konti lang naman yung lalamang. Dahil, uy, kita nyo naman yung mga itsura niya, no? Seryoso. Seryoso na. Seryoso Walang sasalita na sa sila. kanila pag laning stage, no? Para bahala na kayo muna. Wala mang command-command muna sa laning stage. Moon, Kanya. makakuha siya ng haste dito. Kaso hirap din si Moon sa mid lane, pati yung bottom. Uy, wait naku, lang. Feby, double delikado. Iron Shell, pero Muntikan na. nakapag-out pa. Buhay pa si Feby bigla. Muntikan lang siya Muntikan nun. na, oo. Pero kailangan niya atang wala siyang salve. Anong gagawin? Ipapadeny ba? Wala pa. Nahihirapan yung Mineski dito sa dalawang heroes lang ng King Gaming. Oh, may patulog dito. 11. Uy, Wala mayroon naman. third skin. Yun lang. Ayos. Kulang yung damage. Hindi rin eh. Yung ibang Darkseid kasi hindi naglalagay muna ng third skill sa umpisa eh. Yung Surge. Talagang max talaga Iron Shell. Iron Shell, tas may vacuum na isa. Lalo na kung sobrang aggressive nyo, no? Pero, ayos. 5-minute bounty doon. Ayun, nautahan ni Ninja Boogie. Kaso, ilan yan? Dalawa. Tig-dalawa pa lang. Yun, ang mahirap para sa Minesi kasi parang dalawang lane sila yung talo, yung mid tsaka yung bottom lane. Si KP hindi rin siya nakakapag-farm. 8 and 13 yung last hits. Ang level 3 pa lang, oh. Kaya nga, nalulugi rin siya rito. Dual lane din kasi. Eto nga, King Gaming. And Silencer yung isa ron. Feby last Bounty Hunter game was almost exactly a year ago in NA qualifiers for ESL Birmingham. Immortal won against Optic. Ayun, no. Nanalo naman pala siya nung nag-Bounty Hunter. Kaso last year pa. Last year pa yun, naku. Yun lang. Anong problema rito? Oo, tsaka mahirap din talaga. Walang kill potential kahit saan mag-rotate etong si Feby. And sabi nga na Parang panel, panggulo. kailangan ipanalo nila yung lane dito. Kaso pag ganito, Oo. ay naku, nakaagaw pa ng double damage itong si Kaka. Kahit yung top lane, parang hindi naman panalo yung Minesi. Parang match lang. Match lang, draw lang dito sa top lane. Mid lane lamang itong Templar. And then bottom lamang din dun yung Ember Spirit. Sobrang ganda, sobrang hirap din nitong si KP. Pero experience wise naman, yung Enigma, malapit na rin naman sa kanyang level 6 yan. Dahil nga nakakapag-solo siya. And meron din siyang jungle na pwedeng puntahan. 11. May search na naman sa dyan. Ayun, Pero may patulog patulog lang. kain from Ninja Boogie. Pero dumadating si Kaka. May waveform in. Ayun, At first first blood, makukuha ni Ninja Boogie. Late yung naging rotation dito ni Kaka. Oo, and yung first blood, magsi 7 minutes na. Oo nga. Sobrang tagal, no? Mm. It's a bad boss alo para sa Mineski. Nako, sobra naman talaga. Kailangan talaga maaga silang mag-online. Yung mga hero nila rito. Itong Bounty Hunter, kailangan niya ng level 6 para mamaya track lang ng track, no? Tingin ko ayun yung iniisip ng Minesi na kahit mahirapan sila sa leaning phase, meron silang pangbawing track gold. Kaso kahit meron silang track gold, kung hindi man sila makakuha ng kills or pick-offs, wala din. Kung talagang hirap na sila. And tingin ko eto naman si KP, siya yung gagawa ng plays mamaya. Kung magiging maganda yung mga black hole niya. And tingnan natin, Old Chicken. Ito si 11. Nice pata ni Feby. Pero papunta pa lang.
Etong, hindi, gusto niya mag-Courier Snipe. Courier Snipe, pagaboom! 175, Feby! Yan yung yung ginagawa niya nun sa sa MVP Phoenix pa siya Mga ganyang play Puro agaw lang sa pangulit lang. Courier. Pero, the slip. Pero di nahahabulin. Nag-rotate din dito si Dash ninakawan pa ng pera. Nito si Feby. Penging piso, sabi niya. Eto namang si Moon. Naiwan sa mid. Kaso medyo makakainga siya dyan. Kaso nahirapan din talaga siya sa mid lane. Yan ito, Kaka. May TP rito. Etong si Dark. May stun, may slow. Papunta pa lang kasi. Ito si Feby. And dito turn around data nila to. Boundless strike by Moon. Pero to Heroes Cheering Chain coming from Old Chicken. Patay ka agad yung dalawang heroes dito ng Mineski. And in-dive pa dito. Netong Templar Assassin ba? Itong si Enigma? Hindi na. Crips na lang daw. Nag-hesitate kasi si Moon. Parang mag-i-go niya na sana. Tapos tumigil siya bigla. Parang split second na hindi siya gumalaw. Delay, pwede niya sanang i-dodge yung stun, di ba? Kaya sabi ko, halaan niya rin, hindi siya gumagalaw dun sa mid. Siguro, baka na mali siya ng kinokontrol doon. Baka nagka-courier siya nun. Or yan, patingin sa ibang mapa. Yun nga. Excluding the two unavailable heroes, Mars, Silencer is the fourth least pick ban hero of the patch. Yun na nga, hindi na nga siya masyado napipick nababan, no? Kasi usually pang-counter na lang talaga. Sobrang alasilbi din kasi sa una talaga. Yun nga, taga-global ka lang. Pero ito si KP. Ang sakit, Kuya Eddie. 3-1 score natin dito. And then Ninja Boogie naman inahabol pero may slip. Saktong-sakto yan. Ang problema kasi ng Silencer nung dati, pag dual lane na kasi, di ba? Mahina yung Silencer sa dual lane Nauso kasi yung dual lane, mga sir. Sa solo lane yung katapat mo, yun, dun malakas ang Silencer. Harasin mo ng harasin. Yung harassment, yung gamit yung second skill, pati first skill. Pero pag dual lane kasi, lalulugi lagi. Pero Feby, mamamatay again. And then Kaka naman yung stun niya, hindi magkoconnect dito. Old Chicken with a killing spree, pero Kaka yung magiging kapalit niyan. Moon, makakuha ng kill doon. So 4-2 yung score natin, 10 minutes ng ating laro. Ginamit na rin dito yung wall sa top lane, pero Ajit hindi mamatay and out na lang din para dito kay Darkseer. Kaso dahil dun sa rotation ni Moon sa pagkuha ng bounty yun, nabasag yung mid lane. So malaking bagay yun para dito sa Hin Gaming. So mapabilis yung pagkuha ni Dash ng kanyang Desolator. Magde-deso ata muna siya. Mabili na siya ng naka-queue na yung yung Blightstone. And dahil siguro din balik tayo sa may Silencer. Isa rin siguro kaya hindi napipick yung Silencer. Dami kasing nag-grips diba? Automatic grips. Tanggal yung silence. And pati na rin yung yung Silencer, kung mag-isa lang kayang-kaya i-harass. Pero kung dalawa kayo, hindi niya kayang lumaban sa harasan. Mayayari pa pero Ajit! Naku, naka-vessel na pala. Grabe naman, naka-vessel agad. Rito, ito si Ajit. Tingnan natin, waveform out. And habulin pa rin siya rito. Ajit! Another vessel. Ajit, naku, di siya nakapag-switch dito ng strength. Searing chain. Boom! Wasak. Dominating si para dito kay Old Chicken. Grabe naman yun. Parang nadaan sa experience, no? Nag-ano siya agad, Spirit Vessel. Agad hindi na siya. Hindi yan yung normal na item ng Ember Spirit. Kasi sino hihintay niya para mag-Spirit Vessel dito? Yung Nyx Assassin, sobrang tagal pa nun, diba? So, siya na lang talaga. Ganyan naman talaga kung ano yung kailangan, dapat yun yung buuin mo. Yan nga yung maganda kay Old Chicken. Hindi siya ganun ka-greedy na position 1. Nakumbaga, ito lang ako. Ito lang yung mga item ng Ember ko. Dapat ganito lang. Hindi, kung ano yung kailangan, yun yung kanyang bubuuin. Pero may wala slip. Siyang Flame Guard. Wala. First kill, saka lang. Natouch siya po yung stun. Well played. Naman yun. Ay, saka pala yun, kalakaka pa rin yun. Pero, baby, mamamatay. Yung waveform pala yung natouch niya yan. And then Moon, may track sila rito pero hindi sila makalaban Yun ang problema nila, wala sila mapatay kahit sa kahit may track gold nga na, gaya nung sabi ko kanina, kung wala naman silang nakukuhang kill, kasi kulang yung damage nila. Tingin ko yung aasahan talaga nila, yung black hole. Yung dalawang support nila dito parang wala silbi, Lasilbi. Naman patay rito si Ninja Boogie. Wow. Walang Gaming. Damage, no? Yung supports nila. Moon, naispatan dito na tumatalon. Mababali ang sanga. Moon,
Delikado. Nako, ang sakit Kuya Eddie, pero hindi tumama yung Hindi Searing na rin Chain. magre-regen yan kahit may Jingo Sleight of Master. fist. And patay pa rin dito itong si Moon. Well played para sa side ng Kin Gaming. Yung momentum, dala-dala nila buong series. Kaya nga, ituloy-tuloy. Medyo na ano lang sila dun sa Navi. Kita nyo naman, with bottom lane naman yung aggression. Enigma naman, grabe naman, ang dami na napapatay sa may kanyang vessel na yan. Chicken In 2,838 games daw. ng Ember. Ember. Fourth time pa lang na nag-build ng Spirit Vessel. Yun. And ito daw yung pinakamabilis na nabuo yung Spirit Vessel. Kasi Recta Spirit Vessel talaga siya. Oo. Baka kailangan na kailangan eh. Maganda naman talaga, di ba? Monkey King. O di ba, yung Rajan niya. Hindi magagamit yung lifesteal. And pati na More rin bling sa- talaga yung shutdown nila eh. Di ba? Yung Oo. pinaka-importante. So, yung dalawang course ng Minesi, yung mid tsaka carry nila, na-counter agad ng Spirit Vessel ni Ember. Ang talino masyado mag-Dota, ano? Oo, ni Old Chicken. Matalino masyado. Ito nga, Kin Gaming. Sino ang lamang? Kin Gaming po, Oo, 2-0. Kin Gaming. And sa game number 3 natin, lamang din po sila dito ng 3K. 9-2 yung score natin. Yung first 10 kills. Sobrang lapit na para isa sa na lang Kin para Gaming. Best of 5? Yes, best of 5. So, last one win na lang para sa Kin Gaming. Tapos, sila na yung champion. Pero kung manalo pa yung Minesi, parang medyo mahirap. Oo, pwede naman siguro. Kaya Isang pa black naman. hole na Oo, patindi isang- talaga. Pero with the Desolator na itong si Dash, naku, I don't think na bigay pa ng space itong Kin Gaming Oo. na makapag-farm at Tuloy-tuloy makabawi na yan, no? itong Sobrang Mineski. Pwede na magiging sila mag-Roshan aggressive. dito eh, no? Pero maghahanap muna sila ng kill para sure daw. Oo. Ito naman Kanya-kanya na sila si dito. Feby, parang wala din nagagawa kahit may track siya, no? Wala silang Kanya-kanya na nga damage. sila rito. Sa tingin ko, dapat in-offlane na lang nila yung yung Bounty Hunter and then 4 dapat Enigma, no? Para 4 talaga sila nakapag-farm. Oo, yun nga eh. Kaso, ewan ko ba? Pinilit nila yung offlane Enigma. 4 Kasi na... signature hero ni KP, siguro. Kaya, Kasi ala silbi talaga yung naging Feby dito. kasi kagaya nung kanina, etong si KP, nag-jungle na lang, walang nag-lane sa bottom lane. Di dapat siya nag-lane doon, no? Kung Una off-lane ko. yung Kita mo naman, ayun lang, KP. Shutdown. Yung Enigma rito, hindi pa siya nakapag-black hole sa laro natin. Ninja Boogie naman, kinumit na rin yung wall Grabe, dito kay galit na Ninja galit. Boogie. Para sa Walang Bane. patawad para dito sa may Kin Gaming and Unstoppable. Para dito kay Old Chicken, wala pang suntok na nagaganap para sa side ng Mineski. Ayun nga, mahirap pa kasi Kuya Alo. Kasi tingin ko kailangan muna ng Morphling or etong yung Monkey King. Isa sa kanila siguro may BKB kasi para matanggal na yung effect ng Spirit Vessel. Kasi kapag ganyan, para matatakot na silang pumasok. Oo, kita mo naman itong Ember Spirit. Going for travel siya and Travel then agad, no? magkakaroon siya ng Radiance dito. Pinapakita Ayun, yung dito kill. kung yung kill Grabe. ng Ember Spirit all around the map. Kaya Itong si nga. Old Chicken. Mahuhuli pa niya rito si Feby. And Feby magiging alay Ayun na lang. naman ata. Wala nang ligtas yan. Kaka with the killing spree, ginamit na rin yung Wukusima Global. dito pero global silence. Habang nangyayari yan, nagro-Roshan. Nagro-Roshan lang. Itong si Dash, walang pakialam. Kundi objective lang dito kay Roshan. And nagamit yung Wukusima doon. So paano sila mag-contest sa may hindi Roshan? nila mo-contest. Siguro yung Black Hole. Kaso parang wala nang follow-up eh. Pag pinilit nila. Pero opening naman to sa Minesi kasi walang silence. Global silence. Yun nga lang, kung gantong kaboset yung ginagawa ng Ember Spirit, paano pa makakabawi? Siya na yung, parang siya na yung naging bouncer ng Kin Gaming. Kita mo naman Old Chicken, no? Minamatanda yung Mineski rito talaga. Kaya nga eh. And sobrang tapang din ni Old Chicken na kung tutusin wala nga siyang flame guard. Nung pasok siya sa gitna ng teamfight na walang flame guard. So, wala siyang pang-absorb ng magical damage. Magiging Mio na lang ata yung Mercedes-Benz ng Mineski. Yun lang. Mio. Kung may MVP man dito, mahirap na ngayon. Dami, no? Pero Kaka, Tingin ko. Old Oo. Chicken, 11. Yan. Oo. Yung tatlo na yan, yung pwedeng makakuha ng MVP. Kung hindi Pero si Tims, wala sila sa ranking. ibig sabihin, si Tims pwede yan. Wala sila dun sa ranking nung Tims or Feby lang yan. Tims or Oo, Feby. si Feby. Kaso yung hero ni Naku. Feby hindi naman playmaker. Baka eh.
manggigil pa yung mga Chinese niya. Ba't wala din sa amin yung MVP? Pero sabi kanina, hindi doon kasama yung pag-vote sa Messenger. Sa Messenger pa naman ako nag-vote. Ganun ba yun? Hindi. Oo, kasi Twitter pwedeng ata. Twitter. Meron kasi sa Messenger, parang pag nag-chat ka doon, tapos get started, tapos meron mag-vote din? doon. Oo, meron. Meron lahat yan ata. Pwede yan. Sabi, hindi daw kasama sa Messenger. Sayang naman. Syempre, mga Pinoy, puro Messenger, no? Wala naman masyado mga Twitter. Hindi, kasama yun. Sana kasama para... Basta magre-reply ka ng Sa atin naman nang galing yun, di ba? Dalagang Pilipina. Aegis. Tapa pa. Tignan natin, eto na yata yung Black Hole. KP, Black Hole, ginamit na nga dito Templar Assassin. Pinubuko sila. Namatay. Etong si Templar Assassin. Pero Feby magiging alay dyan. Then Moon naman yung next target nila ngayon. Tinamaan ng stun. Eto na rin Slide of Fist. Pumasok na rin dito si Ochigen. Inuubos niya na dito yung Mineski. And 4 heroes down the side ng Mineski. Templar Assassin lang yun namatay sa kanila. 18 minutes ng ating laro. Grabe kung gaano ka-dominate yung laro dito ng Kin Gaming. Kaya nga sobrang solid ng Kin Gaming. And grabe yung na-invest nila na skills para mapatay yung Templar Assassin. Kaso yung ibang heroes, wala na na silang ibibitaw. Kulang na talaga sila doon. Yung lahat ng skill binigay nila sa Templar and Ajit. Ito, nasiring chain na naman siya yan. Yung stun magkoconnect. Nag-i-strength pa pero hindi nabibigyan muna ng vessel dyan. Tatakbo sila. Ganyan dapat pambawi ng Mineski. Yan, yung mga tumatakbo ganyan. Makakuha nila ng track. Pero wala Tingnan mo, lalaban pa ngayon dito yung Kin Gaming. Ninja Boogie pa yung mamamatay. Tatakbo pa yung Mineski ngayon. Wala sila ng damage. Tinamaan pa ng stun yung Morphling. Paano na lang gagawin dito ngayon dito ng Mineski? 2 heroes na para sa kanila. Feby, mamamatay na rin po. Ay naku, isa-isa sila pinapatumba rito ng mga Kin Gaming. Moon, gusto niyang mag-Wukong's Command. Pero kita mo naman si Kuya Nick, ang totoo naman ito, binubulong lang para hindi makita. Uy, nauubo si pa! Grabe naman, napakalupit mo naman mag-Dota, inuubo ka pa dyan. One hand mag-Dota no? Ay, namatay na naman dito si Dash, pero nakangiti nung namatay, ha? Sino dyan si Dash? Yun, nasa gitna, syempre. Okay. Nanghuhula lang tayo. Pero yun, the jumping forward na naman ni Kaka. Patay na naman dito yung Monkey King. Wasak na naman si Moon. Mega kill para dito kay 11. May buyback siya dyan. Pero Ninja Boogie, naku! Another kill! Ang bilis lang mabuhay ng Mines. Yun yung strategy. Sige, wag tayo magpalaman para pag pag napatay tayo, mabilis lang mabuhay. Naku, nahuli na naman dito. Si Dark. Dark, tumatakbo. Pero yan na, yung track gold para side ng Mineski. So, medyo na-defend pa ng Mineski kahit paano. Hindi pa sila nabasagan ng racks, pero open na yung shrines nila. Sobrang bibilis kasi nila mabuhay. Oo, yun nga Sulit yung... Parang wala lang yung pag pinatay mo. Sulit yung pagdepensa talaga nila dito Kailangan ng BKB na itong Templar Assassin. Ang dali pa rin niya patayin Oo, pero pag nag-BKB na parang ang hirap na. Wala And sa Mineski kasi sobrang greedy rin ng mga heroes nila. 2 right click nila na kailangang maraming item para makapalag. And Morphling, no? Siyempre, pati rin yung Enigma dahil kailangan niya talaga ng BKB. Para sure yung ayaw. Kuya Nick Gaming. Ayun sabi, hirap na talaga kami, sabi ni Mineski Ajit. Naka-smoke dito itong Kin Gaming, Bounty Hunter. Ano ang iyong gagawin? Old Chicken, Kaka, Dark and 11, nag-aabang lang. Grabe, sobrang tapang ng KG. Ito na ba ang mangyayari? Buti hindi siya nakita dun. Pero inahabol nila si KP and Feby yung stun. Again, 2-man stun by Kaka. Siya yung MVP dito. Ay, napaganda vacuum into wall. Pero nakapag-out pa itong si Ajit. TP out para sa Morphling. Mamamatay naman yung 2 heroes dito ng Mineski. And kapalit lang nun si Dark. And etong Kin Gaming sobrang tapang. Nasa may tier 1 tower pa. Andun sila sa may gitna ng tier 1 tsaka tier 2 naggagera. And ito, tier 1 tower sa bottom lane. Ito-take na dito ng Kin Gaming. Matalino rin yung item dito ng Nyx Assassin. Kanina, nag-recta aganim siya. Ngayon, dagger naman. Alam niya na lamang kami, setup kami. Pwede siyang mag-initiate. And para may follow-up din dito si Dash kung mag-blink dagger. Yan yung experience ni Kaka talaga nung sa newbie sila. Nyx Assassin ni Kaka, isa rin sa mga signature hero niya talaga yan. And sobrang lupit niya gumamit. Kitang-kita naman natin dito sa series.
Game Kaya 1, lagi nilang 2, pinipig, 3. no? Diba? Tatlong game yan. Kakahan Nyx Assassin. Nag-perform ng maganda. Hello, shoutout from Baliwag. Ayan, shoutout sa kababayan ko yan. Baliwag. Andyan daw yung coach ng Mineski. Yung couch. Ito yung Ajit. Meron na siya Manta style dito. At least matatanggal niya yung vessel once na ilagay sa kanya yan. So, etong si Dash. Siguro hinihintay na lang nila yung BKB nito. And it's time to go din ulit para sa Kin Gaming. Habang lamang pa sila, dapat sulitin din nila, no? Oo, yun nga. And kasi pag nagka-item din, yung Monkey King, pati na rin yung Morphling, pwede pang makabawi yung Mineski, lalo na't meron silang track gold. And then yung Templar Assassin din naman. Nakikita natin to, nawawala rin to sa bandang late game. Oo, pag sobrang late game na. Pati rin yung Ember, pag nahuli. Oo. Meron din Fiend's Grip or Black Hole na pwedeng panghuli dun sa Ember Spirit. Baby na hindi ganun karamdam. Oo nga, parang walang masyadong... Kasi yung hero niya din eh. Yung ganyang bounty hunter, maganda talaga siya kung makaka-rotate ka early hanggang mid-game. Yan, ganyan lang yung pwede niyang gawin. At least na-delay niya yung BKB. Itong Templar Assassin. So maghihintay na Nabuo naman. no? Oo, naghihintay sila ng 3 minutes dito at least. And itong si Moon, tamang split push muna yung kanyang ginagawa. Pero piniping siya rito. Na-scan siya. Uy, yun Netong lang. King Gaming, dito mama, yung Searing Chain. Talon Ito na, si Old talon. Chicken. Let's see, nakaabang lang. Pero Ayun. another jump in by Moon. Nandito si Kaka sa may likuran. Moon, may puputulin na puno pero nakatalon. Another Ayun. jump by Moon. Grabe naman tumalan to. Nakakaramdam din siya na alam. Mercedes Benz. Teams pa din, sabi rito. Sana, Sana si Teams pa rin yung maging MVP. Oo, Alaman sana. natin mamaya, yung aabangan natin eh. Ako, mas inaabangan ko talaga yun eh. Kasi doon may chance yung TNC eh, no? Oo, totoo. Di ba? Oh, Tsaka yung iba daw, hindi na kinuha yung kotse, parang pinera na lang daw. ganun gagawin talaga yan. Peperahin mo, tapos dito ka bibili ng kotse. Feby, Uy, yung stand, nasa stepan niya yan. Hindi na bulan. Binigyan niya ng tip. Magaling ka ron. Mahusay ka. And Radiance completed para dito sa may Ember Spirit Moon still. Yung kanyang sa side creeps dito, yung ginagawa niya lang. Pero hindi rin nahuhuli si Moon, no? So, good yun for Mineski. Nade-delay nila yung Kin Gaming. Kaso, ang problema nila dito, pag nag-respawn na yung Roshan, sakto rin ata yung Nag-smoke sila rito. pagbuhay. Maganda to. Oh, Uy, Fiend's yun Grip. lang. Will be committed dito sa Ember Spirit pero merong Global Silence at nakapag-out pa yung Ember Spirit. Well played. Para dito sa Kin Gaming. Yun yung pang-counter nila sa Black Hole pati sa Fiend's Grip. Oo, yun nga. So, pag nabuhay na yung Roshan, sakto rin na pagkakuha ng BKB dito ni Dash. Yun na, mga sir. And itong Mineski naman, pwede nilang itry ulit na maghanap dahil may Black Hole pa naman sila rito. And down walang Global Silence. yung Global Silence, yun na nga. Grabe, ang Wards daming destroyed. destroy nitong si Dark Sulit na sulit niya yung niya rito. Pagkukuha niya rito ng mga wards. And mag-Crimson Guard siya rito, taas na pangarap niya. Oo nga, no? Binili niya na Binili lahat na. yan. Vanguard na lang ang kulang. Kung ano yung Nauna pinakamahal. pa yung recipe. Hindi, kay Dark Zero yan. Kaya Dark Zero pala dinala yun. niya lang pala. Nasa ito pa, ang ganda. Nung vacuum plus the stand. Kala ko sa kanya yun eh. Diyos ko. Tagadala lang pala siya. Ginawa lang pala siyang courier. Grabe rin Sentry Wars dito. Buong Kasi mapa. patay yung courier nila eh. And ito na yung BKB ng Templar Assassin. Ayan na, and boy na rin si Roshan na scout din ng King Gaming. Ayan na, tingnan natin kung ano Kung mangyayari. makapalag pa ulit yung Mineski. Kasi nung nagawa nila yung kanina, yung napatay nila ng 2 beses yung TA, wala pang BKB. Oo. So ngayon, Ito yung chance sila may eh. ano pa, may Crystallis pa. Ito yung chance ng Mineski, yung Roshan fight. Kasi dito mo pwedeng ibigay yung Black Hole, oo. Wukon's Command. Pero wala eh. Mukhang mayayari.
Aegis, mapupunta dito sa may Templar Assassin. 3-0 nga yan. Alam ko lang 3-0 to eh. And ito, Moon. Grabe yung King Gaming. Oh. Ay, naku. Ayan, Moon. Nakaabang dito, mga sir. Naku. Oh, pumapeki-peki pa. Kanina na pag ginagawa yung ganyan. Eh, mamaya pinakita yung picture dito. Mamaya. May makikita tayong kakababalagan dyan. Ayun na, pumasok na dito si Old Chicken. Nakahish siya dyan, mga sir. Feby. Hindi siya pwede magpakita. Track lang yung kanyang ginagawa. May global na ulit. May Aegis again. Itong Templar Assassin, may cheese pa yan. Uy, merong vacuum. Yung stand ng Centaur. Patay dito. Ito si Moon. May buyback naman siya dyan. Pero hindi pa niya nagagamit yung kanyang ultimate, ha. Tingnan natin. Uy, nasa likod si Dark. Nakaabang yung silencer. Sobrang layo, no? Yun yung pang-counter talaga nila eh. Sa Black Hole eh. Hindi niya na kailangan bumitaw ng kahit anong skill. Basta global lang. Let's see. Nabasag na rito. Itong rock sa gitna. Enkin Gaming. Grand Finals po ito ng ESL, mga sir. Mang 3-0 na. Oh my God. Lupit naman nila rito. Ayan, pinapahita yung pwesto ni Dark. And si Moon sana yung huli doon sa backlines. Kaso patay siya eh. Oo, ito yung maganda eh. Pag support ka, hindi mo naman kailangan pumaronte eh. Kailangan alam mo yung posisyon mo talaga. Diba? Oh, ang hirap para sa Minesi kasi kahit mag-grip sila or black hole, andyan lang yung global silence. And angat na sila rito. Kaka with a blink in, pero nakapag-blink out doon si KP. And then Ajit na laban dito, mga sir. Kaka, nakakagaling si. Dito mo naman, oh. Sige, normalin mo ako. Parang yun yung Lycan kanina nito si Ajit, no. Nangangalimot pero walang damage. Pero Kaka mamatay pa rin naman. Ajit with a killing spree. Lalaban na dito. Itong King Gaming Feby. Nayari siya rito. Killing spree na dito si Dash. May buyback naman yan. May ano pa. Dire-diretso ulit sila rito. May black hole pa. Kahit wala si Kaka, papalag. May patulog, Ninja Boogie, pero naku, kinuha kagad ng Centaur yung patulog. And then buyback para dito kay Feby. Lalaban yung Mineski, mga sir. Ito na, yung dash, yung pinapantirya nila dito, yung makikita nasa may likuran. Ito si Dark, pero agad ang vacuum wall. Neto si 11, patay kagad si Moon and Ninja Boogie lost of fall. Godlike para dito kay Old Chicken. Mamatay rin si Feby. Dominating para dito kay Dash. And mukhang ito na yun. Kita mo naman, oh, sumisigaw pa si Kuya Nick. Oy, anong pagkakaya mamaya? Manalo tayo. Meron ba tayong chicken rice dyan? Kuya Nick Gaming. Wala ba tayong chicken curry dyan, oy? Yung kakastaro siya, magkakastaro, tapos na. Tapos na yung game. And mukhang King Gaming. Ayun na, tuloy-tuloy lang. Makaka 3-0 dito against Mineski. Nasa likuran si KP. Pero nice pa ni Kaka yan. Buti nakapag-blink out siya doon. And then wala na. One step ahead itong King Gaming doon sa mga gustong i-play ng ano. Oy, ginamit na ba yung sige, hindi na kinancel. Okay lang, patay pa rin din si KP. Kas na ako, Lu. And GG. Kas na kayo na, Lu. Larong-laro ka na mo. Tinanggal na kagad yung headset. Napataas pa na kamay. Champion! Adobong pusit, kakain mamaya. Sabi niya rin oh, wala kas team wallet. Gutom na pala si Wala kas team wallet. Joke lang yun, syempre. Joke lang yun, syempre. Team wallet, Kuya Nick. And pananalo sila rito ng $135,000. Tingnan mo yung ano, yung crowd. Mga sir, si Alu ngayon, sabi niya kasi ako magkas ng Game 3, di ba? Kasi mag-i-stream si Alu ngayon eh. Siya yung ano eh, siya yung Lunox Endless Battle eh. Thunderbolt. Congrats kay King Gaming, no? Oo, napakalupit. Hindi, expected din naman siguro ng iba na sila yung favorites dito sa tournament. King Gaming yung favorite sa tournament na to. Pero grabe yung kanilang performance. After nila mag-struggle doon sa upper bracket, batalo sila ng Navi. Bumawi sa lower bracket, tatalo nila yung Pango ng 2-1. TNC sunod din na nakalaban, 2-0. 2-0 din nila yung Navi. And then ngayon naman, 3-0 dito sa Mineski. Grabe, no? Nagalit na eh. Oh, ayan o. Kuya Nick, kapasa niyo muna. Yun o. Sino kaya ang MVP? Yun ang hinihintay natin dito eh. Kung sino MVP eh. Hindi ko si Kaka. Kaka o.
Kaka, no? Oo, Kaka MVP. Tingin ko Kung sa Kaka to. in-game, Kaka, Feby, or teams. Tatlo lang yun. 11. Yan. teams. Yan lang. 11 Kaka teams or kaya si Feby. Uy, for cellphone, no? Picturan. Well played niya yun, no? Ayun, wala si Team Feby. Oh, doon sa ranking nun. Nung nakaraan pa yan, parang ilang 8 araw yan. hours. 8 hours ago siya nakalagay. 8 hours ago. So, tingnan natin. Yan na. O, diba? Pag puti yung logo, mas maganda, diba? Ewan ko pa ba't itim yung nilogo nila. Ewan ko ba dyan? Yan na. I just want to ask, what does it mean for this team to win ESL One Mumbai, to win this tournament? What does it mean for you as a team? 赢了这场孟买 ESL 对我们的意义是什么？对我们的之后的那个之旅可能更有士气一点吧。It makes them be more confident when we play. Confident daw sila. So, major na. More confident. You hear these cheers. You are ESL One Mumbai. You are India's first champions. Anything you want to say to them, this community? 咱们听到了现场观众的所有的欢呼声。 Walang translator? Yung coach lang nila. Yung translator. 谢谢大 Hindi 家 ko。naintindihan. 支持 KG。 Naintindihan ng Thank crowd. you for your support for King Gaming, and I hope you go the There you have it. Siguro nagtatas kami pa. We still have one more order of business. And that is to award Yan na. the Mercedes Yan na. Valuable Player. Sino kaya? And I'm gonna get some help. Meron na agad results yun. Siyempre. Pero sa Hasters din Kaka nakadepende, siguro. no? Sa tingin mo, Kaka? wala lang yung boto-boto na yan. Kaka Pebi. Kaka lang yan, kaka yan. Kaka. Wala yung boto-boto na yan. Sa champion sila pukuha dyan. Oo, kasi parang ang pahit naman, no? Yung MVP, hindi champion. Kaka yan. Naku. Uy, grabe naman yung Crystal Maiden, no? Galing Palawan. CM right here. Ganyan. Okay, thank you very Oh, much. Okay, we have to just hold on to it very quickly. Okay. I Sino will kaya? be announcing right Tapos now. binigay nilagay kagad, no? Kaka yan. The Mercedes-Benz MVP goes to Kaka! Ano no, si Kuya Nick? the community has spoken, and the MVP is Feby. Oh! Wow! Wala sa kanila. Lungkot! Lungkot talaga. Lungkot niya, nun. Nag-stand in lang. Naglaro. Kaya nga Nagkakotse. nag-MVP pa. Nag-stand in, Grabe naman naglaro. si Pepe. Nagkakotse. Kung nag-top 3 man lang sila teams, oh, pati yung last day, magkakaroon sila ng pwedeng boto. Kasi last day sila walang boto eh. Grabe, naiiyak na siya! Mag-i-stream na lang eh, oh. Interview muna, interview. Yan. What do you want to say to the community that voted and made you the MVP? Wala siya masabi. And words to our champion. Anything you want to wish well to King Gaming? Naiiyak na siya. I don't know. I just feel like I don't deserve this. The Kaka is community better. has spoken though, Feby. Raise it up. Thank you so much Ano, again. ayaw niya. And all the best to you moving forward. But ladies Easy. and gentlemen, please give a big round of applause to your ESL One champions, Mumbai! Pero MVP rin si Pepe kasi nadala niya ng finals din yung Mineski. Oo, yun nga. Pwede sana Naiiyak dalawa, na. no? Dalawa MVP dapat, no? May ganon. First championship ng King Gaming. Oo. Nalungkot daw bigla yung mga Tamang yung taga-King mga... Gaming. Tama yung kakakano, no? Oh, Kaka is right. Kaka is right naman niya yun. Kakabaliw talaga yun. Newbie is left.
Kakabaliw talaga yun. Sabi mo, Kaka and KP, Grand Finals nito. Umasa daw sa MVP. Okay lang yan, champion naman sila. Oo, okay lang yun. Maganda naman, maganda naman. King Gaming Yan na. become the first So, Chinese doon team nagtatapos to win itong ating ESL Mumbai. Di pa, i-analyze mo muna ang nangyari, Lo. Hindi, okay na yan. Hayaan na natin yung mga panel yung mag-analyze niyan. So, yun nga po, maraming salamat sa mga nanonood dito sa ating live stream, pati sa mga tropang YouTube natin dyan. No? Siyempre, buong ano yan, buong tournament na sumubaybay sa TNC, Mineski, pati itong Grand Finals natin. Ang ganda nung uy, pinipirma nila. Ayos yan eh. Pero yan, pakinggan na lang natin sila and magkabalik kami mamaya. Tamang usapan, no? Okay ba yun? Sabi mo. Wala pa ako show notes. O yan, sinasabi mo. Bukas ang tamang usapan. Bukas ng alas 3. Tamang napagod usapan. Napagod. Naglaro kasi. Naglaro kasi. Champion. Kaya papahinga daw, tamang usapan. Yung pala, tamang hinala lang kami rito. So mamaya siguro magkakaroon tayo ng ng stream sa Kuya Nick. 5v5 ulit yan. Dudurog na ako. Pero ito na. Makinig na lang tayo sa makinig na lang tayo sa mga analyst dito and maraming salamat sa nanonood ulit. Bukas minor. Meron tayo kagad.